Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong kaibigan at mga kapwa ko Pilipino na nasa kanilang ginintuang taon. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon at propesyon ay nakatuon sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 20 taon ng aking paglilingkod, nasaksihan ko ang napakaraming kwento ng buhay, mga kwento ng tagumpay, ng kalakasan at minsan ng panghihina at takot. Ngunit sa lahat ng ito, iisa ang aral na paulit-ulit kong natututunan: ang kalusugan sa pagtanda ay hindi isang tiyamba o swerte lamang. Ito ay isang pagpapasya, isang desisyon na ginagawa natin araw-araw sa bawat subo ng pagkain, sa bawat hakbang na ating ginagawa. Nais kong magbahagi ng isang personal na karanasan. Ang aking lolo, si Lolo Kiko, ay isang masipag na magsasaka mula sa probinsya ng Laguna. Malakas ang kanyang pangangatawan, kayumanggi, ang balat na binilad sa araw, at ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit puno ng kwento ng pagsisikap. Para sa kanya, ang pagkain ay simpleng pampalakas ng katawan. Ang kanin na umaapaw sa plato, ang matatamis na kakanin bilang merienda, at ang mga prutas na sagana sa asukal, ito ang kanyang gasolina. Sa loob ng maraming taon, ito ang nagbigay sa kanya ng enerhiya para sa mabibigat na gawain sa bukid. Ngunit nang siya ay tumuntong sa edad na atsimsitimi, may nagbago. Ang dating lakas ay napalitan ng madaling pagkapagod. Ang mga pagkaing dati nagpapaliksi sa kanya ay nagdudulot na ng antok at kabigatan ng pakiramdam. Nagsimulang tumaas ang kanyang blood sugar. Madalas siyang magreklamo ng pananakit ng kasukasuan at panlalabo ng paningin. Ang sabi niya sa akin, "Miguel, apo, siguro ganito na talaga kapag matanda na. Pabigat na lang yata ako." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso at isipan. Hindi dahil ito ay totoo, kundi dahil ito ang maling paniniwala na bumabalot sa marami sa ating mga senior. Ang paniniwalang ang pagtanda ay katumbas ng sakit, panghihina at pagiging pabigat. Bilang kanyang apo at bilang isang doktor, hindi ko matanggap iyon. Sinimulan naming pag-aralan ang kanyang kinakain. Nakita namin na ang mga pampalakas niya noon, ang sobrang kanin, tinapay at matatamis, ay siya na palang tahimik na lason sa kanyang katawan sa kanyang edad ngayon. Dito nagsimula ang aking misyon, ang tulungan ang mga senior na katulad ng aking Lolo Kiko na maunawaan na mayroon silang kapangyarihan na baguhin ang kanilang kalusugan. Na hindi pa huli ang lahat, na sa pamamagitan ng tamang kaalaman sa pagkain, maaari nilang bawiin ang kanilang lakas, linaw ng isip at kalayaan. Sa kasalukuyang panahon, napakaraming Pilipino na nasa edad 60, 70, 80 at pataas pa ang dumaranas ng tinatawag na lifestyle diseases tulad ng diabetes, high blood pressure at sakit sa puso. At kadalasan, ang ugat nito ay matatagpuan sa ating mga plato. Hindi natin namamalayan ang mga pagkaing ating kinagisnan at minahal ay unti-unti nang nagdudulot ng pamamaga, inflammation sa ating katawan at nagpapataas ng ating blood sugar. Ang pamamaga o inflammation na ito ay hindi tulad ng pamamaga kapag tayo ay nabubukulan.
ito ay isang silent inflammation o tahimik na pamamaga sa loob ng ating katawan. Isipin ninyo na mayroong isang maliit na apoy na patuloy na nagliliyab sa loob ng inyong mga ugat, mga kasu-kasuan, at mga organo. Hindi ninyo ito nakikita, ngunit unti-unti nitong sinisira ang inyong katawan, nagpapatigas ng mga ugat, nagdudulot ng pananakit at nagpapabilis pa ng pagkasira ng ating memorya. Kaya naman, parami ng parami ang mga senior na nagbabalik loob sa isang paraan ng pagkain na mababa sa carbohydrates, asukal at harina at walang dagdag na asukal. Hindi para magpapayat bagamat ito ay isang magandang benepisyo. Ginagawa nila ito para sa kanilang kaligtasan, para manatiling aktibo, para makapag-isip ng malinaw, at para maiwasan ang madalas na pagbisita sa ospital. Ngunit ang malaking tanong ay, Dok, ano naman ang kakainin ko? Kung bawal ang kanin, tinapay at matatamis, baka magutom naman ako. Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa ang talakayang ito. Ating pag-uusapan ang 8 uri ng pagkain na marahil ay iniiwasan ninyo, ngunit sa katotohanan ito mismo ang kailangan ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Ang mga pagkaing ito ay mababa sa carbohydrates at asukal, ngunit siksik sa sustansya na nagpapalusog sa inyong puso, kalamnan at utak habang automatikong binabalanse ang inyong blood sugar. Hindi ko lang sila basta ililista. Ipapaliwanag ko sa inyo sa paraang simple at madaling maiintindihan kung paano gumagana ang bawat isa para mapanatili ang inyong enerhiya, sirkulasyon at kalayaan habang kayo ay nagkakaedad. At manatili kayo sa akin dahil ang pagkain na nasa numero 3 sa ating listahan ay tahimik na tumutulong sa maraming senior na maiwasan ang pag-inom ng gamot para sa high blood pressure, ngunit halos walang nakakaalam o nag-uusap tungkol dito. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo sa isang masaganang berdeng gulay na hindi lang basta pampuno sa ating plato. Ito ay nagsisilbing tagapagtanggol ng inyong mga kalamnan at memorya. 1. Mga madahong berdeng gulay, leafy greens, spinach at kale. Magsimula tayo sa isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang pagbabago na maaari ninyong gawin sa inyong pagkain, ang pagkain ng mga madahong berdeng gulay. Kasama dito ang spinach, kale at maging ang ating lokal na talbos ng kamote o kangkong. Ito ay hindi lamang mga sangkap sa ensalada. Ito ay kabilang sa iilang pagkain sa mundo na may napakalaking benepisyo sa kalusugan na halos walang kapalit. Bago tayo magpatuloy, nais kong malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at kung meron kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling itanong. Isipin ninyo, ito isang tasa ng sariwang spinach ay naglalaman lamang ng 1 gramo ng carbohydrates na karamihan ay fiber at halos walang asukal. Ngunit sa kabila nito, siksik ito sa vitamin A na mahalaga para sa ating immunity o panlaban sa sakit, vitamin C para sa pag-aayos ng mga nasirang selyula sa ating katawan at vitamin K na kritikal para sa kalusugan ng ating mga buto. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa inyong katawan na maghilom, pinoprotektahan ang inyong mga ugat at pinababagal pa ang pagtanda ng inyong mga selyula. Si Aling Margarita, 68 taong gulang,
ay hindi naniniwala sa lahat ng ito noong una. Palagi siyang bloated o kinakabagan, mabigat ang pakiramdam at laging inaantok. Ang katwiran niya, ganyan lang talaga siguro kapag tumatanda. Ngunit, matapos siyang payuhan ng kanyang doktor na bawasan ang mga processed carbohydrates tulad ng puting tinapay at kanin at dagdagan ang pagkain ng mga berdeng gulay, sinubukan niya. Ang dati niyang almusal na pandesal na may palamang mantikilya at asukal ay pinalitan niya ng ensaladang spinach na may olive oil at isang nilagang itlog. Sa loob lamang ng 2 linggo, naramdaman niya ang malaking pagbabago. Gumaan ang kanyang pakiramdam, naging mas malinaw ang kanyang pag-iisip, at nabawasan ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Ang sabi niya sa amin, "Wala naman akong ibang binago. Kung ano lang ang inilalagay ko sa aking plato, iyon lang pala. At iyon mismo ang punto. Hindi ito tungkol sa pagbabawal o paghihigpit sa sarili. Ito ay tungkol sa matalinong pagpapalit. Sa halip na kanin, subukang magsimula sa isang tasa ng sariwang spinach sa inyong tanghalian o hapunan. O kaya naman, igisa ang kale o kangkong sa kaunting olive oil sa loob ng 5 minuto. Ang isang maliit na pagbabagong iyan ay makakatulong na mapanatiling stable ang inyong blood sugar at magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Ang mga gulay ay mahalaga, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang malutong na gulay na kayang tulungan ang inyong katawan na linisin ang sobrang asukal bago pa man ito maging problema? Ating alamin kung ano ito. Tuwa, broccoli at cauliflower. Ngayon pag-usapan natin ang 2 simpleng gulay na maaaring tahimik na magpabago sa pakiramdam ng inyong katawan pagkatapos ng bawat kainan, ang broccoli at cauliflower. Hindi sila sikat tulad ng ibang superfoods. Wala silang magarbong pangalan, ngunit ang mahika ay nangyayari sa loob ng inyong katawan. Silang dalawa ay tinatawag na non-starchy vegetables. Ibig sabihin, natural silang mababa sa carbohydrates at walang taglay na asukal, ngunit heto ang sikreto, mayaman sila sa fiber. Ang fiber ang siyang nagpapabagal sa ating panunaw. Isipin ninyo ang fiber bilang isang preno sa mabilis na pagpasok ng asukal sa inyong dugo. Ito ang dahilan kung bakit sila ay napakahalaga para sa mga taong higit sa 10 ang edad. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang ating insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nahihirapan na ang ating katawan na kontrolin ang blood sugar. Ngunit ang mga gulay na ito, dahil sa kanilang fiber, ay nagpapabagal sa proseso. Hinahayaan nilang dahan-dahan lang ang paglabas ng asukal sa ating sistema, pinapanatili kayong busog ng mas matagal nang hindi biglang tumataas ang inyong glucose levels. Si Mang Geraldo, 72 taong gulang, ay dati nang kinatatakutan ang paggising sa umaga. Masakit ang kanyang mga kasukasuan at wala siyang enerhiya. Akala niya bahagi na talaga ito ng pagtanda. Ngunit sinimulan ng kanyang asawa na mag-ihaw roast ng broccoli at cauliflower na may olive oil at kaunting asin 3 beses sa 1 linggo. Sa loob ng 1 buwan, may napansin siyang kakaiba. Mas mabilis siyang makabangon sa kama. Hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga tuhod. Maging ang kanyang blood pressure
ay bumaba ng ilang puntos sa kanyang huling check-up. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi niya naramdaman na siya ay nagda-diet. Kumakain lang siya ng totoong pagkain. Kung hindi ninyo pa ito nagagawa, subukang magsimula sa isang tasa lamang ng steamed o roasted broccoli o cauliflower araw-araw. Lagyan ng kaunting bawang olive oil o katas ng kalamansi para sumarap. Panatilihin itong simple, ngunit consistent. Mabilis na tanong para sa inyo. Isinasama nyo na ba ang alinman sa mga ito sa inyong pagkain? Ibahagi po sa comments. Ang inyong simpleng routine ay maaaring makatulong sa iba na nanonood din. Matalino ang mga gulay, ngunit paano kung maaari kang kumain ng isang masarap at nakakabusog na pagkain na walang carbohydrates at tunay na nagpoprotekta sa iyong utak at puso? Pag-usapan natin ito. 3. Matatabang isda, fatty fish, salmon, mackerel at sardinas. Mula sa hardin, lumipat tayo sa karagatan. Dahil ang matatabang isda ay maaaring maging pinakamatalik ninyong kaibigan pagdating sa pagprotekta sa inyong utak, puso at kalayaan. Salmon, mackerel, alumahan at ang ating paboritong sardinas, lahat sila ay may isang pagkakatulad, walang carbohydrates at siksik sa omega-3 fatty acids. Ano ba ang omega-3? Ito ay isang uri ng taba na anti-inflammatory. Ibig sabihin, ito ang lumalaban sa tahimik na pamamaga, silent inflammation, na naiipon sa ating katawan sa paglipas ng panahon. Ito ang uri ng pamamaga na sumisira sa ating mga ugat, nagpapatigas ng ating mga kasukasuan, at posibleng nagpapabilis ng pagkawala ng memorya. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ng marami na kailangan nating iwasan ang mga gamot sa high blood pressure dahil ang omega-3 ay natural na tumutulong na panatilihing malinis at flexible ang ating mga blood vessels. Hindi lamang ito teorya. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard University, ang mga senior na kumakain ng mas maraming isda na mayaman sa omega-3 ay may mas matalas na pag-iisip, mas mahusay na paggana ng puso, at mas mababa ang tsansang makaranas ng paghina ng pag-iisip o cognitive loss. Nasaksihan ko rin ito sa totoong buhay. Si Aling Helena, 73 taong gulang, ay nagbahagi sa akin na sinimulan niyang kumain ng salmon 2 beses sa isang linggo matapos mapansin na nagiging makakalimutin na siya. Hindi magarbo ang pagkaluto, isang piraso lang na inihaw na may katas ng lemon at dill. Sa loob ng 2 buwan, napansin niya ang pagbabago. Mas kaunti na ang kanyang senior moments, mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Siguro nagkataon lang, sabi niya, pero maging ang kanyang mood ay naging mas stable. Hindi ito mahika. Ang nutrisyon ay gumagana kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Kaya kung hindi nyo pa nagagawa, gawing regular na bahagi ng inyong menu ang matatabang isda. Maging ang dilatang sardinas o tuna in water, hindi in oil, ay malaki ang maitutulong. Patakan lang ng olive oil at pigaan ng kalamansi at meron ka ng masustansyang ulam. Ang hapunan ay ayos na. Ngunit huwag nating kalimutan ang almusal. Isang pagkain ang matagal na nating pinagbintangan ng mali. Ngunit para sa mga senior na nasa low-carb diet, ito ay halos perpekto. At malamang nasa loob lang ito ng inyong refrigerator ngayon. Pag-usapan natin ito. 4. Mga itlog, dumako tayo
sa isang bagay na malamang ay laging mayroon sa inyong kusina, ang mga itlog. Sa loob ng maraming taon, hindi ito naintindihan. Kinatakutan dahil sa kolesterol at ipinagpalit sa mga cereal o tinapay. Ngunit heto ang katotohanan, ang itlog ay maaaring isa sa pinakamahusay na pagkain para sa mga nakatatanda na gustong kontrolin ang kanilang blood sugar at manatiling matalas ang isip. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng mas mababa sa 1 gramo ng carbohydrate at walang asukal. Ngunit ito ay siksik sa mataas na kalidad na protina kasama ang mga mineral tulad ng choline at lutein na mahalaga para sa memorya, paggana ng utak at kalusugan ng mata. Maaaring hindi ninyo alam, pero ang choline ay ang nagpapanatili sa kalusugan ng mga selula na nagpapahintulot sa inyong utak na mag-isip at makaalala. At ang lutein, ito ang nagpoprotekta sa inyong mga mata, lalo na laban sa mga sakit na may kaugnayan sa edad tulad ng macular degeneration na isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga senior. Ikwento ko sa inyo si Clara. Siya ay 23 taong gulang at dati ay hindi nag-aalmusal o kumakain lang ng tinapay habang nagmamadali. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, ubos na ang kanyang enerhiya. Malabo ang isip at nanginginig ang mga kamay. Akala niya mababa lang ang kanyang blood sugar. Iminungkahi ng kanyang doktor ang isang simpleng bagay, 2 nilagang itlog at kalahati ng abokado sa umaga. Dahil walang asukal, walang crash o biglang pagbagsak ng enerhiya. Sa kalagitnaan ng umaga, mas malinaw ang kanyang isip, mas balanse at matatag ang pakiramdam. At ang pinakamaganda, mas mura pa ito kaysa sa isang mamahaling tinapay mula sa coffee shop. Scrambled poached nilaga, kahit paano, ito lutuin ang itlog ay mura, madaling tunawin at lubhang masustansya para sa mga senior, lalo na kung isasabay sa masusustansyang taba tulad ng abokado o mga berdeng gulay. Mabilis na tanong. Paano ninyo gustong lutuin ang inyong itlog o iniiwasan ninyo ba ito? Ibahagi po sa comments. Ang inyong payo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iba. Ang itlog ay perpekto para sa mga meal. Ngunit paano naman ang merienda susunod? Isang maliit na dakok ng pagkaing ito ay kayang magpababa ng pamamaga at magpalakas ng enerhiya nang hindi tinataas ang iyong blood sugar. Tingnan natin. 5. Mga nuwes at butternut and seeds, almonds at chia seeds. Pag-usapan natin ang merienda dahil dito madalas bumabagsak ang blood sugar ng maraming taong higit sa 60. Nakakain ka ng masustansyang almusal pero pagsapit ng 3:00 ng hapon, malabo na ang isip, pagod at marahil ay medyo nanginginig pa. Ano ang karaniwang kinukuha ng karamihan? Biscuit, crackers o kahit isang granola bar. Ngunit heto ang totoo, ang mga mabilis na lunas na ito ay kadalasang puno ng mga nakatagong asukal at refined carbohydrates. Pinalilipad nila ang iyong blood sugar pataas para lang ibagsak itong muli pagkatapos ng ilang sandali. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nuwes at buto ay isang malaking game changer. Almonds, walnuts, buto ng kalabasa at chia seeds, lahat sila ay mababa sa carbohydrates at asukal, ngunit mayaman sa protina, healthy fats at magnesium.
Ibig sabihin, nagbibigay sila ng matatag na enerhiya na walang kasunod na pagbagsak. Ikwento ko sa inyo si Mang Antonio. Siya ay 70 taong gulang retirado at dati ay kumakain ng 2 pirasong oatmeal cookies tuwing hapon. Akala niya kailangan niya ang asukal para magpatuloy. Ngunit pagsapit ng hapunan, bagsak na ang kanyang enerhiya, kaya sinubukan niyang magpalit. Isang maliit na dakok ng almonds at isang tasa ng chia pudding. Ang magnesium mula sa mga ito ay tumulong na maiwasan ang crash, ang matinding pagnanasa sa matamis, at maging ang pamumulikat ng binti sa gabi. Ang mga nuwes at buto ay tumutulong din na mapabuti ang densidad ng buto, paggana ng mga nerve, at bawasan ang tahimik na pamamaga na isang pangunahing sanhi ng pagkapagod sa mga nakatatanda. Isang tip, magtabi ng isang maliit na pakete ng walang asin na almonds sa inyong sasakyan o bulsa. O ibabad ang chia seeds sa gata o almond milk, magdamag para sa isang mabilis at blood sugar friendly na merienda. Nasubukan nyo na ba ang pagpapalit na ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa amin kung aling pagkain ang nagbibigay sa inyo ng tuloy-tuloy na enerhiya. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mas malapot at creamy. Oo, mataas ito sa taba, ngunit isa ito sa pinakamahusay na pagkain para sa mga senior na gustong natural na pamahalaan ang kanilang blood sugar. At maaaring magulat kayo dito. 6. Avocado. Pag-usapan natin ang avocado, isang prutas na matagal nang hindi nauunawaan. Maraming senior pa rin ang umiiwas dito dahil sa paniniwalang masama ang taba. Ngunit totoo ba ito? Ito ay isang makalumang paniniwala na maaaring pumipigil sa iyo na makamit ang mas mabuting kalusugan. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats. Ito ang uri ng taba na nagpoprotekta sa puso, nagpapabuti sa insulin sensitivity, at tumutulong na kontrolin ang blood sugar. At heto ang kasunod na ikagugulat, nang marami ang avocado ay halos walang asukal at napakababa ng net carbohydrates dahil sa mataas nitong taglay na fiber. Ibig sabihin, dahan-dahan itong natutunaw, pinapanatili kang busog ng mas matagal at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Si Joanne, 66 taong gulang, ay halos buong buhay niyang iniiwasan ang avocado. Akala niya nakakataba ito. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang dietitian ang mga benepisyo nito at iminungkahi na subukan niyang magdagdag ng kalahating avocado sa kanyang ensalada sa tanghalian. Sa loob ng ilang linggo, may napansin siyang pagkakaiba. Mas matagal siyang busog, kaya mas kaunti ang kanyang nakakain. At sa kanyang sumunod na check-up, ang kanyang LDL cholesterol, ang bad cholesterol, ay bumaba habang ang kanyang HDL, ang good cholesterol, ay tumaas. Walang gamot, walang crash diet, tamang uri lang ng taba. Ang avocado ay maaaring hiwain at idagdag sa itlog, ensalada o inihaw na gulay. O kaya'y durugin at haluan ng katas ng kalamansi, bawang at kaunting asin, isang creamy na palaman na mabuti para sa utak, puso at blood sugar. Iniiwasan mo ba ang healthy fats? Dahil sa nakasanayan, ibahagi po sa amin sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba. At kung pag-uusapan natin ang mga taba na malusog
Sa puso, ang susunod nating item ay hindi kailangang huyain. Ngunit isang kutsara lang nito bawat araw ay maaaring magprotekta sa iyong mga ugat at ito ay gumagana ng tahimik sa likod ng mga eksena. Tingnan natin ito. 7. Langis ng olive oil. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na napakasimple na madalas nating isinasantabi. Hindi ito isang pagkaing nginunguya, ngunit isa ito sa mga sangkap na nagpapagaling. Ito ay ang extra virgin olive oil. Ito ay walang asukal, walang carbohydrates, at puno ng mga sangkap na lumalaban sa pamamaga nagpoprotekta sa puso at nagpapabuti pa nga ng memorya habang tayo ay nagkakaedad. Ang mahika nito ay nagmumula sa taglay nitong good fats o monounsaturated fats at mga antioxidants tulad ng oleocanthal. Ang oleocanthal ay isang natural na compound na gumagana na parang isang likas na ibuprofen. Ito ang tahimik na lumalaban sa pamamaga sa loob ng ating katawan nang walang side effects ng mga gamot at sinusuportahan ito ng pananaliksik. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology, ang regular na pagkonsumo ng olive oil ay iniuugnay sa mas mababang panganib ng stroke at paghina ng pag-iisip, cognitive impairment, lalo na sa mga matatanda. Ito ay isang normal na bahagi ng buhay sa mga bansang Mediterranean kung saan makikita mo ang mga senior na nasa edad 80s at 90s na naglalakad pa rin papunta sa palengke, naghahardin at nakikipagbiruan sa pamilya. At madalas nilang binabanggit ang olive oil bilang isa sa mga sikreto sa kanilang mahabang buhay. Hindi ito magarbo, ngunit ito ay epektibo. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Si Aling Eleanor, 71 taong gulang, ay sinimulang gumamit ng olive oil bilang kapalit ng margarine o mantika sa paggisa. Ibinubuhos niya ito sa ibabaw ng steamed na broccoli, inihahalo sa kanyang mga ensalada, at naglalagay pa ng isang kutsarita sa kanyang itlog sa umaga. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niyang gumaan ang kanyang pakiramdam at nabawasan ang kanyang pagiging bloated. Napansin din ng kanyang doktor na ang kanyang blood pressure ay bumaba ng ilang puntos. Ang maliliit na pagbabago ay nagbubunga ng mga totoong resulta. Kayo po, nagpalit na ba kayo sa olive oil? Pakibahagi naman sa amin kung paano ninyo ito ginagamit. Maaari kayong magbigay ng inspirasyon sa iba na nanonood. Napag-usapan na natin ang mga gulay, isda, itlog at langis. Ngunit paano naman ang ating huling pagkain? Ito ay kontrobersyal. May mga nagsasabing masama ito para sa iyo. Ngunit para sa mga senior, maaaring isa ito sa pinakamagandang bagay na maaari nilang idagdag sa kanilang plato. Iwaksin natin ang maling akala. 8. Keso cheese. Sa wakas, pag-usapan natin ang isang issue na matagal nang pinagtatalunan, ang keso. Ang ilan ay nagsasabing ito ay hindi malusog, masyadong mataba at masyadong maalat. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Ang keso ay maaaring isa sa pinakamahusay na pagkain na dapat itago sa pre-dieter para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga sumusubok na bawasan ang kanilang pagkonsumo ng asukal at carbohydrates. Bakit? Dahil karamihan sa mga keso ay halos walang asukal, mababa sila sa carbohydrates, mataas sa protina at siksik sa calcium na napakahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng buto
at pag-iwas sa mga bali habang tayo ay nagkakaedad. At ang taba nito, ito mismo ang nagpaparamdam sa iyo na mas busog ka, kaya mas maliit ang tsansang maghanap ka ng mga processed na merienda tulad ng biskwit o tinapay. Ikwento ko sa inyo ang isa pang aling Helen. Siya ay 74 taong gulang at dati ay kumakain ng crackers, cookies o kung anuman ang madaling makuha bilang merienda. Unti-unti tumaas ang kanyang timbang at naging napakahirap kontrolin ang kanyang blood sugar. Pagkatapos gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Ipinagpalit niya ang kanyang panghapon na merienda sa ilang hiwa ng cheddar cheese at pipino. Ganoon lang kasimple. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang kanyang matinding pagnanasa sa matatamis. Hindi siya nakaramdam ng gutom. Napansin ng kanyang doktor na hindi na tumataas ang kanyang timbang. Walang gamot, walang pagkakasala. Matalinong pagmemeryenda lang. Gusto nyo bang subukan? Magsimula sa mga matitigas na keso tulad ng Parmesan Swiss o aged cheddar. Manatili sa 1 o 2 onsa katumbas ng ilang hiwa bawat serving. Isabay ito sa mga hiniwang gulay tulad ng pipino, bell pepper o olibo. Kung kayo ay lactose intolerant, ang mga luma o aged na keso ay kadalasang mas madaling tunawin. Nasubukan nyo na ba ang ganitong snack swap? Mag-iwan ng komento. Maaaring makinabang ang iba sa iyong karanasan, ang aral, at ang inyong susunod na hakbang. Na pag-usapan na natin ang 8 oto mahuhusay na pagkain. Ngunit heto ang hamon, kahit na kumakain ka ng tama, may isang simpleng pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng iyong pagsisikap. Ano ito? Iyan ang ating aalamin sa ating susunod na video. Huwag ninyong palampasin. Ang 8 pagkaing ito, mga madahong berdeng gulay, broccoli at cauliflower, matatabang isda, itlog, nuts, at buto, abukado, olive oil, at keso ay mga kasangkapan ninyo. Sila ay mababa sa carbohydrates at asukal, ngunit siksik sa sustansya na kailangan ng inyong katawan upang manatiling malusog, masigla at may kalayaan. Kung gusto ninyong bawasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar, bawasan ang pamamaga o simpleng gumaan ang pakiramdam araw-araw, magsimula sa mga maliliit at kayang gawin na pagbabagong ito. Kahit ang pagpapalit lamang ng isang pagkaing mataas sa carbohydrates ng isa sa mga mas malusog na alternatibong ito ay makakagawa na ng malaking pagkakaiba. Tandaan po, laging kumonsulta sa inyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa inyong dieta, lalo na kung meron kayong kondisyon tulad ng diabetes. Isang mahalagang aral mula sa inyong lingkod, Dr. Miguel Santos. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang kaisipan na sana ay baunin ninyo. Ang pagtanda ay isang biyaya, isang pribilehiyo na hindi lahat ay natatanggap. Ngunit ang kalidad ng ating buhay sa mga ginintuang taon na ito ay nasa ating mga kamay. Madalas nating isipin na ang pag-aalaga sa sarili ay tungkol sa kung ano ang ating isinusuko, ang matatamis, ang masasarap na kanin, ang mga paboritong tinapay. Ngunit nais kong baguhin ang inyong pananaw. Ang pagkain ng tama ay hindi isang sakripisyo. Ito ay isang akto ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ito ay pagpili, hindi lang ng pagkain, kundi pagpili ng buhay. Sa bawat subo,
ng masustansyang pagkain, pinipili ninyo ang mas maraming taon ng malinaw na pag-iisip. Pinipili ninyo ang mas maraming araw na walang pananakit ng kasukasuan. Pinipili ninyo ang lakas na makipaglaro sa inyong mga apo. Pinipili ninyo ang kalayaan na hindi umasa sa iba. At pinipili ninyo ang mas mahabang panahon na makasama ang inyong mga mahal sa buhay, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang haligi at inspirasyon. Ang katawan ninyo ay naglingkod sa inyo sa loob ng anim, pito o 8 dekada. Hindi pa ba napapanahon na suklian natin ito ng tamang pangangalaga? Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Kung nahanap ninyo na nakakatulong at nagbigay inspirasyon ang ating talakayan, ngayon mangyaring pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga payo para sa malusog na pagtanda. At higit sa lahat, hinihikayat ko kayong mag-comment sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga kwento, ang inyong mga tagumpay, o maging ang inyong mga katanungan. Ang inyong karanasan ay isang mahalagang aral na maaaring maging ilaw para sa iba. Panghuli, pakiusap ay share ninyo ang impormasyong ito. Ipadala sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kapatid, at sa lahat ng mahal ninyo sa buhay. Ang isang simpleng pagpindot sa share ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago sa kalusugan at buhay ng isang taong mahalaga sa inyo. Manatiling malusog, manatiling malakas, at laging tandaan na may pag-asa at kapangyarihan sa bawat plato ng pagkain. Ako po muli, si Dr. Miguel Santos, nagpapaalala na ang inyong kalusugan ay ang inyong pinakamahalagang yaman. Hanggang sa muli nating pagkikita.